Mark chapter 4, verse 10 hanggang 12. Pagkaalis ng mga tao, tinanong si Jesus ng mga kasama niya at ng 12 disciples kung ano ang ibig sabihin ng mga parables. Sumagot si Jesus, "Binigay na sa inyo ang secret ng kaharian ng Diyos. Pero sa iba na nasa labas, parables ang ginagamit ko. Para kung tumingin man sila, wala silang makita. Makinig man sila, wala silang maiintindihan. Kasi kung nakita nila at naiintindihan nila, nagsisinasana sila at napatawad." Alright. So, kung sa unang tingin or sa unang pakikinig mo, parang ayaw ba ni Jesus na makita nila at matanggap nila or maintindihan nila? Kasi di ba yung last line na sinabi, kasi kung nakita nila at naintindihan nila, nagsisinasana sila at napatawad. Ayaw ba niya na magsisi sila at mapatawad? Hindi po. Syempre, yun nga yung pinaka-heart ni Jesus eh. Kaya nga ang lagi niya sinasabi, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, talikuran niyo ang inyong mga kasalanan. Kasi yun yung heart niya, yun yung gusto niyang gawin natin. Pero sinabi niya to, prone siya or may tendency siya na ma-misinterpret kasi nga it sounds like parang kontra ba si Jesus dun sa idea na magsisisi yung mga nasa labas pa. May pinipili lang ba siya? May kinikilingan ba? May favoritism ba si Jesus? Hindi po. Mali po yung ganung pagkaintindi. Kung babasahin natin ulit, pagkaalis ng mga tao, tinanong si Jesus ng mga kasama niya at ng 12 disciples kung ano ang ibig sabihin ng mga parables. So, bukod sa 12 disciples, may mga kasama pang sumusunod kay Jesus. Hindi lang yung 12 disciples yung sumusunod sa kanya, marami sila. Siyempre, may mga babae. Diba yung 12 disciples kasi na pinili niya, puro lalaki yun. May mga babae din siyang followers. And bukod sa mga babae na yun, may mga ibang lalaki at pamilya rin na mga sumusunod kay Jesus, bukod sa pinili na 12 disciples. Kung babasahin sa ibang account, meron yun siyang 72 na sinend na dala-dalawa to share the good news. Ano yung good news daw? Ano yung balita, pinamamalitan nila? Naririto na ang kaharian ng Diyos, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil naririto na ang paghahari ng Diyos. So when they are doing this, yung mga disciples and the followers of Jesus, they don't completely understand that it means a spiritual kingdom or heavenly kingdom na hindi siya physical or literal meaning na kingdom. Kasi when they are sharing this, they are sharing this with a full conviction sa puso nila that this is really a good news, kasi at that time they were colonized by the Roman Empire. And to share the good news that the kingdom of God is here, is now at hand, it's just like saying na lalaya na tayo sa Roman Empire. Babalik na yung kaharian ng Israel. Babalik na yung kapangyarihan, sovereignty ng bansang Israel. So sovereignty, ibig sabihin ng sovereignty, yung magkakaroon na sila ng sarili nilang batas, sarili nilang rule na ulit yung masusunod. Hindi na nila kailangan magpa-under sa Roman Empire. That's what they are thinking dun sa sinasabi ni Jesus na good news. But even though they don't completely understand or comprehend what Jesus really meant, pinalaganap nila yung gospel na yun, the good news. Meaning ng gospel, literally meaning to say good news. Pinakalat nila yung good news. Kapag ikaw, di ba, nakarinig ka ng good news, ang sarap niyang ibalita na, uy, buntis si ganito, ang tagal na lang pinag-pray, answered prayer na, may baby na. Di ba, ang sarap ibalita ng mga good news. Ganon din sa kanilang case. They are so excited about this. They are emotionally attached to this. Though they don't completely understand what it really means, they still do what Jesus asked them to do. Share the gospel, ipakalat niyo yung balita. The kingdom of heaven is at hand. Repent from your sin. So, i-relate natin siya sa panahon ngayon. O kuya, anong connection yan? 2,000 years ago na yan. So, this is really something na relevant sa atin. Kasi, up to this time, we have to receive this good news. Marami pa rin sa tao sa panahon natin ngayon ang hindi nakakasalo nung pinaka-message, hindi nakakatanggap nung pinaka-message. What's the message? The kingdom of heaven is here. Repent from your sin.
because the kingdom of heaven is here. So that's the message. Bakit kailangan magsisi ng kasalanan, Kuya? Lahat naman tayo nagkakasala. That's right, lahat tayo nagkakamali. Walang perfecto. Habang nandito tayo sa fallen nature, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Pero as long as na nagsisi ka, ibig sabihin, tinanggap mo na mali yun, in-accept mo na mali yun. Meron kasing nagtaon nagkakasala, and they are proud of it. Like, they do it, and they're really proud na they're doing or they're living their lives that way. And they are really happy about what they do. Even if it involves hurting other people, it involves disadvantaging other people, or like taking advantage of other people. But there are people who know that sin is sin, kasalanan ay kasalanan. Bukod sa nakakasakit ka ng tao, may naaagrabyado kang tao, nasasaktan mo yung Diyos. And up to now, I want to like echo this message. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kasi nandito na yung kingdom ng God. Tayo nga meron tayong benefit. That is the benefit of the hindsight, or we are seeing the full picture, the whole picture, or the big picture. Kita natin that Jesus is referring to the salvation of mankind from sin. Hindi siya yung literal kingdom na si Jesus tatayo na siya sa trono, tapos siya na yung one government, one kingdom. Hindi siya ganun eh. Literal kingdom, earthly kingdom, hindi eh. This is a heavenly kingdom, and it happens right here inside you. If Jesus is the boss, or if Jesus is the king of your life, if He is the Lord of your life, the kingdom of heaven is working at you right now. Pero kung hindi pa, tara kapatid, it's not too late. Repent from your sin, balik ka na sa Lord. It's worth it. God bless.